Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. DZRH nagdiwang ng ika-87 taong anibersaryo. Yan ang MBC TV Network News, ni James Galangge. Ngayong ika-87 taong anibersaryo ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, patuloy ang hatid ng saya, papremyo at oportunidad na makita ng mga tagapakinig ang kanilang paboritong broadcaster. Ang mga naging kaganapan, balikan sa report nito. Dinagsan ng mga tagusubaybay ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ang istasyon para makisaya at may pagdiwang sa selebrasyon ng ika-87 taong anibersaryo. May mga kumasa sa pa-TikTok challenge, nagpalagay ng stickers sa kanilang mga sasakyan, gaya di na mabusog sa inihandang lugaw ng DZRH Operation Tulong. Nagkaroon din ng pagkakataon na ma-meet ng mga tagapakinig ang kanilang mga inaabangang broadcaster at mapagpapicture kina Kato Nying, Jerry Baha, Angelo Palmones, Sister El at Lakay Deo Makalma. Isa nga sa mga nakisaya ay ang isang TNVS rider na napadaan lamang sa istasyon dahil sa kanyang pasahero. Pero bata pa lang ay nakasubaybay na sa pinagkakatiwalaang himpilan ng radyo sa Pilipinas. Tagal na, simula nung bata pa lang ako, napapakinggan ko na kasi pinapakinggan niyo ng mga magulang ko, lolo't lola ko. Kaya hanggang ngayon talagang tumatak sa isip na DZRH. Habang si tatay naman ay nagpahatid pa sa kanyang anak para lang mamit sina Anthony Taberna na anyay mula noon hanggang ngayon ay solid at nakapakinig na kilalang #1 AM radio station sa Mega Manila. Naku, napakatagal na, kaya lang medyo kasi yung naging trabaho ko, naging confidential agent ako, medyo nawawala na siya sa ano ko. Pero DZRH is DZRH. Samantala, namahagi rin na limpak-limpak na papremyo ang DZRH na raffle mula sa mga groceries, DZRH merchandise at cash prizes. Habang mismo sa MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde naman ay namahagi ng mga radyo sa mga dumalo. Taong 1939 nga na itinatag ang himpilan na unang nakilala bilang KZRH na siya naging kaagapay ng mga Pilipino sa pagkalap ng mga makabuluhang impormasyon mula pa noong panahon ng World War II hanggang sa mga hamong kinakaharap ngayon. Kaya naman sama-samang panawagan ng DZRH ngayong 87 taong anibersaryo, iisa tayo. Sa ating mga viewers, sa walang sawang pagsusubaybay sa DZRH, dahil sa inyo, ang DZRH ay umabot na po ng ika-87 years anniversary itong taon na to. Yan, at hindi lang niya nabay, iyayabang na rin natin. Yayabang natin. Oo, #1 na naman kami Na naman. sa buong Metro Manila, sa Mega Manila at Sa buong mundo. kung tutuusin talaga, #1 pa rin sa nationwide. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangge ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, election period sa BARM, simula na, ilang paghihigpit, ipinatupad na. Nag-umpisa na ngayong araw ang election period sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kasabay nito, agad na ipinatupad ang gun ban at checkpoints sa lahat ng 105 munisipalidad at 3 lungsod na sakop ng rehiyon. Layo ng hakbang na ito na matiyak ang kapayapaan at kaayusan habang naghahanda ang rehiyon para sa makasaysayang kauna-unahang BARM parliamentary elections, na nakatakdang ganapin sa darating na ika-14 ng Setyembre. Ang parliamentary election sa BARM ay itinuturing na isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng rehiyon, dahil ito ang unang pagkakataon na pipiliin ng mamamayan ng mga kinatawan sa bagong sistemang pamahalaan. Inaasahan ng mga awtoridad na ang mahigpit na pagpapatupad ng gun ban at checkpoints ay makatutulong upang maiwasan ang anumang karahasan at mapanatili ang kaayusan sa buong panahon ng kampanya at halalan. Patuloy namang nananawagan ang Commission on Elections at mga lokal na opisyal sa mga residente ng BARM na makiisa sa mga ipinatutupad na panuntunan, upang maging maayos, mapayapa, at matagumpay ang nalalapit na halalan, maging ang mga election watchdogs ay abala na rin sa kanilang monitors. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.